Ano ang kaya mong gawin para sa kapangyarihan? Ano ang kaya mong isakripisyo para sa iyong karera? Marami sa atin ang mahihirapang sagutin ang mga tanong na yan, pero hindi ang 79 years old na babaeng ito na handang gawin anumang bagay para lang manatiling kontrolado ang isang restaurant. Anumang bagay kasama na ang pag-ihaw sa sariling pamangkin ng buhay sa loob ng 3 oras. Kaya ano nga pa ang nangyari? Ang kasong ito ay nagmula sa South Korea, isang kwento na parang katahang-isip sa sobrang karumal-tumal. Pero sa kasamaang palad, totoo ito. Noong June 28, 2025, napako ang mga mamamayan ng South Korea sa harap ng kanilang mga telebisyon habang ipinapalabas ng investigative program na Unanswered Questions, ang isang episode na tatatak sa isip ng mga manunood sa loob ng maraming linggo. Para sa mga hindi pamilyar, ang Unanswered Questions ay isa sa mga pinakakilalang programang nag-iimbestiga sa mga madidilim na misteryo ng South Korea mula pa noong 1992. Sila ang tumututok sa mga kasong napabayaan, mga nawawalang tao, hindi nalulutas na pagpatay at mga pandarayang korporasyon. Pero ang episode na ito ibang-iba kahit ang mga bitiranong investigador ay nayanig. Ang kaso ay tungkol sa isang babaeng pinatay sa pamamagitan ng pag-iihaw. Hindi dahil sa aksidenteng sunog, kundi sinadyang pahirapan gamit ang nagbabagang uling ng sarili niyang pamilya. At ang dahilan daw, isang ritual na pagpapalayas ng masamang espiritu na isinagawa ng kanyang tiyahing manghuhula. At tandaan na ito ay South Korea, kaya laking gulat ng mga tao, hindi karaniwan doon ang ganitong paniniwala o mga ritual na humahantong sa krimen. Dahil ipinalabas ito sa pambansang telebisyon, binago ang mga pangalan para maprotektahan ang pagkakakilanlan ng mga sangkot. Pero ang karumal-dumal na katotohanan, hindi kailanman napako. Kaya magsimula tayo sa biktima. Tatawagin na lang natin siyang Lee So-yeon. Kung papasok ka sa barbecue restaurant sa Bopyeong District, Incheon, kahit anong araw ng linggo, maging pista man o holiday, siguradong makikilala mo si Lee. Nasa edad 30 siya. Hindi siya kapansin-pansin dahil sa kasuotan o ingay, kundi dahil sa kabaitan at init ng ngiti niya. May kakaiba siyang ngiting nakakahawa. Yung tipong parang bumibisita ka sa matalik na kaibigan, hindi lang kumakain. Mahal siya ng mga suki. Siya mismo ang nag-iihaw ng karne sa harap ng mga customers. Nagtatanong tungkol sa pamilya nila, sa trabaho, sa buhay. Kaya pati mga bagong customers nagiging regular. Ibinabahagi niya ang mga paborito niyang paraan ng pag-iihaw. Ipinapaliwanag kung anong bahagi ng karne ang pinakamainam. Minsan pa nga ay siya na mismo ang nagluluto para sa kanila. Pero si Lee, hindi lang basta empleyado. Ito ay restaurant ng kanilang pamilya. At pinapatakbo niya ito na parang buhay niya ang nakataya. At sa isang banda totoo nga yun. Siya ang namamahala sa mga pananalapi kasama ang kanyang kapatid sa araw-araw na trabaho. At magkasama nilang pinapatakbo ang restaurant 7 araw sa isang linggo, 365 days sa isang taon. Walang pahinga kahit pista bukas pa rin. Mahal siya ng kanyang mga magulang, umaasa sa kanya ang kapatid. Mahal siya ng mga customers. Sa lahat ng aspeto, si Lee So-yeon ay ang uri ng taong gusto mong nasa tabi mo. Pero noong Enero 2024, may nangyaring kakaiba. Ang restaurant na hindi kailanman nagsasara, bigla na lang nagsara. Walang anunsyo, walang paliwanag. Wala na ang amoy ng inihaw na karne. Wala na ang tawanan ng mga customers. Ang nakita lang ng mga tao ay saradong pinto. Naguluhan ng mga suki. May ilan pang nagtangkang magtanong sa mga magulang ni Lee. Pero bigla silang nawala. Ni mga kapitbahay, walang ideya kung saan sila nagpunta. Parang naglahong parang bula ang buong pamilya. Ilang linggo ang lumipas, biglang nagbukas ulit ang restaurant. At nandoon si Lee, nakangiti, parang walang nangyari. Masigla siyang bumabati sa mga customer. Naroon din ang kanyang kapatid. Muling bumalot sa paligid ang pamilyar na amoy ng Korean barbecue. Parang bumalik na sa dati ang lahat. Pero ang hindi nila alam, may niluluto palang mas madilim na sikreto sa likod ng mga ngiting yon. Lahat ay tila normal maliban sa isang bagay.
may bagong manager ang restaurant. Isang 79 years old na babae na pumalit sa mga magulang ni Lee. Ang pangalan niya ay Shim, tiyahin ni Lee. Sa unang tingin, si Shim ay parang karaniwang matanda lang. Palagay-piga na mahilig makipagkwentuhan, yung tipo ng taong mag-aalok sa iyo ng tsaa habang binabasa ang iyong kapalaran. Pero para sa mga totoong nakakakilala sa kanya, ibang-iba ang alam nila. Alam nilang si Shim ay mapanganib. Hindi mo siya mapapasa. Isang bihasang manipulatora na ilang dekada nang pinapanday ang kanyang galing. Si Shim ay hindi lang basta tiyahin ni Lee. Isa siyang mutang, isang tradisyonal na Korean shaman. Ibig sabihin nito, sa espiritualidad ng mga Koreano, ang mga shaman ay itinuturing na tulay sa pagitan ng mundo ng mga tao at ng mga espiritu. Pinaniniwala ang kaya nilang mag-channel ng espiritu na enerhiya upang tulungan o pagalingin ng iba. Gumagawa sila ng mga ritual, sumasayaw, umaawit at nakikipag-usap sa mga espiritu para sa taong humihingi ng gabay o kagalingan. Sa loob ng 40 years, aktibong nagsasagawa si Shim ng shamanism. May reputasyon, may mga tagasunod, at higit sa lahat, ganap niyang hawak ang isip ng kanyang pamilya. Pero narito ang katotohanan, hindi dahil may taglay siyang tunay na kapangyarihang espiritual, kundi dahil siya isang eksperto sa gaslighting. Isang mapanlinlang na paraan na kontrolin ang isip ng ibang tao. Nagsimula ang kanyang manipulasyon noong 1986, halos 40 taon ang bago ang pagkamatay ni Lee. Yun ang taon na sinabi niyang naliwanagan siya ng isang espiritu na tinatawag niyang lolo. Mula noon, ipinakilala niya ang sarili bilang isang shaman. Nagtayo ng maliit na templo sa hampiang South Chula Province at nagsimulang tumanggap ng mga tao na naghahanap ng spiritual cleansing. Sa simula, marami ang nagsabing siraulo siya, pero matyaga si Shim at nagsimula siya sa sariling pamilya. Simple lang ang kanyang paraan pero nakakasira ng isipan. Sasabihin niya sa mga tao ang tungkol sa kanilang nakaraang buhay. Gumagawa ng mga kasalanan na kunwari ay nagawa nila noon at ibinibintang ang lahat ng masamang nangyayari sa kanila ngayon bilang bunga ng mga yon. Nawalan ka ng trabaho? Dahil iyan sa ginawa mo sa nakaraang buhay. Nagkasakit ka? Karma yan. May problema sa relasyon? May kasalanan ka noon na hindi mo pa napapayaran. At kapag may totoong masamang nangyari, tulad ng karaniwang problema sa buhay, agad niyang sasabihin, o diba sabi ko na sa'yo, kung sinunod mo lang ako, kung ginawa mo lang ang cleansing ritual na inirekomenda ko, hindi sana ito nangyari. Unti-unti naipasok ni Shim ang sarili sa isip ng kanyang pamilya at tuwing may malaki o seryosong problema, ipipilit niyang kailangan nila ng ritual cleansing. At syempre, hindi kung kaninong shaman lang, siya lang daw ang pwedeng gumawa nito. Habang ang ibang shaman ay umaakyat sa bundok o nagsasagawa ng ritual kasama ang kliyente, si Shim ay may ibang estilo. Ako na lang, ibigay mo na lang sa akin ang pera at mga alay. Ako na ang gagawa. Ginagawa niya ba talaga ang mga ritual na yon? Walang nakakaalam. Ang sigurado lang, ang pera laging nawawala. Pero ang pinakakilapot na bahagi ay ito. Maging ang sarili niyang mga anak ay hindi nakaligtas. Binalaan niya ang mga anak na huwag lalapit sa ibang tao. Pinutol niya ang pagkikisalamuhan nila sa labas. Samantalang siya mismo, kilala bilang palakaibigan at palapiro. Dahil sa paulit-ulit na pagmanipula, ang 4 niyang anak ay piniling huwag mag-asawa. Namuhay silang hiwalay sa lipunan, bihirang lumabas maliban kung kailangan para magtrabaho, mamalengke o kapag inuutusan ng kanilang ina. Wala siyang sariling trabaho, umaasa siya sa kita ng kanyang mga anak. Nangungutang pa siya sa kung sino-sino para tustusan ng kanyang magkarbong pamumuhay. Araw at gabi nagtatrabaho ang kanyang mga anak habang inuubos ni Shim ang lahat ng kanilang kinikita para lang mabayaran ang kanyang mga utang. Pero hindi sapat yun, may mas malaki pa siyang target, ang pamilya ng kanyang kapatid, ang ina ni Lee. Habang nakatira si Shim sa Chula Province, kasama ang kanyang mga anak, ang kanyang nakapapatang kapatid ay naninirahan sa Incheon, kasama ang asawa, anak na lalaki at si Lee ang ating biktima. Kahit makalayo sila ng tirahan, ang impluwensya ni Shim sa kanyang kapatid ay nananatiling matindi. Dahil sa taon-taong manipulasyon, naniwala ang kanyang kapatid sa lahat ng sinasabi ni Shim at ang pinaka-target niya si Lee mismo. Sinabi niya sa kapatid niya na si Lee ay may masamang enerhiya, may sumpa at siya raw
ang magiging dahilan ng kapahamakan ng pamilya kung hindi sila kikilos. Ayon kay Shim, kailangan daw si Lee ay malinis espiritual bago pa siya maging ganap na adulto at dapat itong ulitin ng regular at naniwala ang ina ni Lee. Paano nga ba siya hindi maniniwala kung ilang taon nang itinanim ni Shim ang takot sa pamahiin sa kanilang pamilya? Kaya't gumastos sila ng napakalaking halaga para sundin ang bawat ritual na ipinasasagawa ni Shim. Isang ritual matapos ang isa pa. Ngunit hindi kailanman naging sapat. Kahit lumaki si Lee bilang masipag, responsable at mabuting anak, patuloy si Shim sa pagsasabing kailangan pa rin niyang malinis. Sa paglipas ng mga taon, gumastos ang pamilya ng milyong-milyong Korean won para sa mga ritual na yun. At habang nangyayari ang lahat ng yun, tahimik lang na nagmamasid at nag-aantay si Shim dahil alam niya ang tungkol sa restaurant. Sinubukan niyang gumawa ng sarili niyang negosyo sa Jeju kasama ang kanyang mga anak, isang restaurant din, upang tularan ang tagumpay ng kanyang kapatid. Pero nabigo siya, hindi umusad ang negosyo. At mula noon, ang inggit at kasakiman ni Shim unti-unting naging mitsa ng trahedya. Pagkatapos ay tumama ang COVID-19 pandemic at tuluyang bumagsak ang restaurant. Iniwan si Shim na may utang na umabot sa 1.6 billion won na katumbas ng humigit kumulang 70,500,000 pesos sa kasalukuyan. Noong 2023, desperadong makabawi sa pinansyal na pagkakalugmok, pinalakas ni Shim ang operasyon ng kanyang templo. Nagsasagawa siya ng mga buwan ng ritual, tumatanggap ng mga alay mula sa mga tagasunod. Umaabot mula 10 milyon hanggang higit sa 100 milyong won ng bawat isa. Ngunit kahit ganoon, hindi pa rin sapat. Patuloy lang sa pagtaas ang kanyang mga utang. Doon pumasok sa isip ni Shim ang isang ideya. Bakit ko pa kailangang magsimula ng sariling negosyo kung pwede ko namang kunin ang pag-aari ng iba? Ang restaurant ng kanyang kapatid ay matagumpay. May magandang reputasyon at matatag na kita. At alam ni Shim eksakto kung paano ito makukuha. Ang plano niya, malupit at sistematiko. Una, kailangan niyang alisin sa eksena ang mga magkulang ni Lee. Kaya ginamit niya muli ang kanyang panlilinlang. Pinaniwala niya ang kanyang kapatid na kailangan nilang umalis ng Incheon at lumipat sa Ullyeongdo, isang malayong isla sa baybayin ng Korea. Ginawa niyang tunog na mistikal at kagyatang dahilan. Isang spiritual na misyon daw. At dahil sa mga taong manipulasyon at pang-brainwash, pumayag ang kanyang kapatid. Ngunit hindi pa siya nagtatapos. Na-convince din ni Shim ang buong pamilya kasama si Lee at ang kanyang kapatid na lalaki na ilipat ang pagmamay-ari ng restoran sa pangalan ni Lee. Sa papel, mukhang maganda ang dahilan. Hindi kasi nakapangalan kay Lee ang mga utang ng pamilya, kaya magiging protektado raw ang negosyo. Walang kamalay-malay si Lee na yun na pala ang simula ng pagkawala ng kanyang kalayaan. Dahil kahit nasa pangalan niya ang negosyo, si Shim pa rin ang totoong may hawak ng lahat. Nang muling magbukas ng restaurant, pagkatapos ng misteryosong pagsasara noong Enero 2024, ipinuwesto ni Shim ang sarili bilang manager at sa loob ng 6 na buwan, pinagod ni Lee ang sarili hanggang sa buto. Siya ang nagluluto, siya ang nagsisilbi. Nakangiti pa rin tulad ng dati. Nakikipagkwentuhan sa mga customer. Pinapanatili ang mainit na samahan na siyang dahilan ng tagumpay ng lugar. Ngunit may isang malaking kaibahan. Ngayon, hindi na napupunta sa restaurant ng kita. Diretso sa personal bank account ni Shim ang bawat sentimo. At saan napupunta ang perang yon? Hindi sa negosyo, kundi sa pagbabayad ng interes sa mga utang ni Shim, mga overdraft account, credit card bills, credit card ng kanyang mga anak, at ang mga personal na luho ng kanyang sariling pamilya. Araw-araw, nagtatrabaho sila ng 16 na oras. Isinakripisyo ang kabataan, buhay panlipunan at ang mga pangarap, lahat para lang mapanatili ng kanyang tiyahin ang marangyang pamumuhay na hindi naman niya kayang tustusan. Ngunit gusto pa ni Shim ng higit pa. Pagsapit ng September 2024, dumating na si Lee sa kanyang limitasyon. Napansin na niya ang pera laging nawawala, habang kahit walang anong pagbabago sa restaurant. Ang pamamahala ni Shim ay puro pagkuha at paggastos. Maging ang mga tinatawag na ritual ay nagsimulang magmukhang peke. Kaya't nagdesisyon si Lee. Tumigil siyang magpadala ng pera kay Shim. At siya na mismo ang humawak ng mga gastusin at suple ng restaurant. Hindi na siya humihingi ng permiso.
Sa unang pagkakataon, tumindig si Lee laban sa kanyang tiyahin at nagngit-ngit si Shim. Gumuho ang sistemang pinaghihirapan niyang itayo, ang money machine na ginamit niyang gatasan. Hinarap niya si Lee at binigyan ito ng ultimatum. Isa lang ang pipiliin mo, manatili sa restaurant at sundin ako o umalis na lang at sumunod sa mga magulang mo sa Ulyongdo. Laking gulat ni Shim, pinili ni Lee ang umalis. Nag-impake si Lee, handang magsimula ng bagong buhay, malaya mula sa kontrol ng kanyang tiyahin. Pero hindi yun papayagan ni Shim. Hindi niya hahayaang makatakas ang kanyang gatasang baka. September 18, 2024, ang huling araw ng Chuseok holiday sa Korea. Yun ang araw na isinakatuparan ni Shim ang kanyang plano. Tinawagan niya ang 3 sa kanyang mga anak at isang tagasunod. Sinabi niyang sinapian daw si Lee ng masamang espiritu at kung hindi sila kikilos agad, lulunukin ng demonyo ang kaluluwa ni Lee. At dahil buong buhay nilang pinaniwalaan si Shim, hindi sila nagtanong. Nang hapon na yon, nagtayo sila ng bakal na struktura sa ikalawang palapag ng restaurant. Ayon sa investigasyon ng TV program, mukha raw itong malaking ihawan, gaya ng ginagamit sa pag-ihaw ng karne, pero pinalaki para magkasya ang tao. Pagkatapos, sinundo nila si Lee. Alam siguro ni Lee agad na may mali. Makikita sa CCTV ang pagpupumigilas ni Lee, ang buong lakas na ginamit niya para makawala. Pero paano lalaban ng isang babae sa 3 tao? Hinila nila siya papuntang ikalawang palapag, pinadapa sa metal na istruktura at tinakpan ang bibig para hindi siya makasigaw. Tinalian ang kanyang mga kamay at paa ng napakahigpit na nag-iwan ng mga bakas at sugat sa balat. Pagkatapos, dumating ang uling. Isa sa mga anak ni Shim ang pumasok. May dalang malaking palanggana na puno ng nagbabagang uling. Lalong nagpumigilas si Lee. Alam niya kung ano ang mangyayari. Lumuhod ang lalaki at itinapat mismo ang palanggana sa ilalim ng katawan ni Lee. Isang malupit na ironiya. Ilang taon niyang ginugulang buhay sa grill na yun. Maingat na nagluluto ng karne para sa mga customers. Ginagamit ang apoy para magbigay saya at pagkain. Ngunit ang parehong apoy, parehong uling at parehong init ang ginamit para pahirapan siya hanggang mamatay. Ayon sa investigasyon, tumagal ang paghihirap ng humigit kumulang 3 oras mula 3:49 PM hanggang 6:45 PM nang tuluyan ang mawalan ng malay si Lee. Sa loob ng oras na yon, salit-salitan nilang dinadagdagan ng uling para mapanatiling mainit ang ilalim ng grill. Ayon sa mga medical experts, naranasan ni Lee ang matinding sakit habang umiinit ang bakal na nagdulot ng 3 at 4 na antas ng paso sa kanyang buong katawan. Habang nasusunog ang uling, ang carbon monoxide ay nagpalala pa ng hirap sa paghinga at ang labis na init ay dahan-dahang sumira sa kanyang mga laman loob. Naitala ng mga investigador na ilang beses nagkaroon ng pangingisay, kumbulusyon si Lee. Palatandaan na pumipigay na ang kanyang katawan. Ngunit walang tumigil. Patuloy silang nanonood. Patuloy sa ritual kahit ang katawan ni Lee ay nanginginig na sa matinding sakit hanggang sa tuluyan siyang mawalan ng malay. Kahit pagkatapos ng lahat, sinubukan pa ring pagtakpan ni Shim ang kanilang ginawa. Ibinaba nila si Lee mula sa grill at sinubukang gamutin gamit ang mga absurdong paraan. Binapalot ng basang tuwalya. Pati hilaw na karne ay ipinapatong daw sa mga paso. Nasayang ang halos 1 oras bago sila tumawag ng tulong. At nang dumating ang mga paramedics, handa na ang kwento ni Shim. Naaksidente lang siya, nadulas habang may dalang uling. Isang trahedyang aksidente raw sa trabaho. Isinugod pa ni Shim si Lee sa ospital. Marahil umaasang hindi magiging nakamamatay ang mga sukat o kaya ay mapapaniwala niya ang mga pulis. Ngunit masyadong malala ang pinsala. Ang katawan ni Lee, sunog, sugatan at halos hindi na makilala. Lahat ay bumagsak matapos ang trahedya. Dahil sa matinding paso na tumama sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan, nagdulot iyon ng multiple organ failure. At kinabukasan, September 19, 2024, pumanaw si Lee So-yeon. Agad na nagtaas ng kilay ang mga otoridad sa kanyang pagkamatay. Nang tanungin ng pulisya ang pamilya, iisa ang kanilang sagot. Aksidente raw ito, kapabayaan daw ni Lee. Pero ang mga 119 emergency responders na dumating sa lugar, may kutob na kakaiba. Hindi tugma ang kwento sa mga ebidensyang nakita nila, kaya humingi sila ng investigasyong pulis.
Pagdating ng mga investigador sa restaurant, tumungo agad sila sa ikalawang palapag kung saan nakita nila ang CCTV system. At nang mapanood nila ang footage, nagbago ang lahat. Lahat ay nandoon. Ang pagbuo ng metal structure, ang sapilitang pag-akyat kay Lee, ang paglalagay ng uling sa ilalim, at ang mahigit 3 oras na pagpapahirap. Bawat sandali, bawat sigaw, malinaw na nakunan. Walang aksidente, ito ay sinadya. Ito ay malupit na pagtapos ng tao. Noong Mayo 20, 2025, inaresto si Shim, ang kanyang 3 anak at isang tagasunod. Habang lumalalim ang investigasyon, lumitaw ang buong saklaw ng panlilinlang ni Shim. Napatunayang ginamit niya ang shamanismo bilang sandata. Kontrolado ang kanyang pamilya sa loob ng ilang dekada. Nadiskubre rin ng mga otoridad ang kanyang 1.6 billion won na utang at kung paano niya inubos at inangkin ang kabuhayan ng kanyang kapatid. Lumapit din ang mga kaibigan ni Lee sa mga pulis. Isa sa kanila ang nagsabi na madalas ikwento ni Lee kung gaano kalakas ang impluwensya ng kanyang tiyahin, na lahat daw ay kailangang sumunod dito kahit palabag sa kanilang loob. Pagsapit ng August 28, 2025, formal na kinasuhan ng murder si Shim at ang 4 niyang kasabwat sa Incheon District Court. Humiling ang prosekusyon ng habang-buhay na pagkakakulong para kay Shim at 15 hanggang 20 taon naman para sa kanyang mga anak at isang tagasunod. Ngunit sa mismong paglilitis, nakapangingilapot ang ipinakitang ugali ni Shim. Wala siyang pinakitang pagsisisi. Sa halip, patuloy niyang iginigiit na sinaniban daw si Lee ng masamang espiritu at ang ginawa niya ay isa lamang ritual na paglilinis. Sa isip ni Shim, wala siyang kasalanan. Ngunit ang pinakanakagugulat ay nang tumistigo ang mga magulang ni Lee. Sa halip na humingi ng hustisya para sa anak, nakiusap silang patawarin si Shim at ang kanyang mga kasabwat. Ayon sa kanila, sinaniban daw talaga si Lee at masamang enerhiya raw ang dala nito simula pagkabata. Ang nangyari ayon sa kanila ay malagim na aksidente sa gitna ng isang lehitimong ritual. Kahit sa kamatayan, hindi pa rin nakawala si Lee sa maling paniniwala ng kanyang pamilya. Nabigla at nagalit ang publiko, pumutok ang mga diskusyon online. Tinatanong ng lahat kung gaano kalalim ang kontrol ni Shim para maipanawala pa mismo ang mga magulang ng biktima. Noong September 2025, ibinaba ng korte ang pinal na hatol. Si Shim ay hinatulan ng habang buhay na pagkakakulong, habang ang 4 niyang kasabwat kabilang ang kanyang mga anak ay nakulong ng 20 to 25 years. 2 iba pang kasangkot sa pagtulong ay binigyan ng tig-10 taong sentensya. Ayon sa hukom, ang krimen ay labis na malupit at planado, na bunga ng dekadang manipulasyon at panlilinlang ni Shim. Hindi ito ritual na nagkamali, ito ay torture, ito ay pagtapos ng tao. Hindi na muling makakangiti si Lee sa kanyang mga customers. Hindi na niya maibabahagi ang kanyang talento sa pagluluto o may pagpapatuloy ang buhay na nararapat sa kanya. Ngunit kahit papaano ang mga salarin ay gugukulin ang natitirang buhay sa bilangguan. Ang kasong ito ay nag-iiwan ng mabigat na tanong. Gaano kalayo ang kayang gawin ng tao para sa pera, kapangyarihan at kontrol? At mas nakakatakot pa, hanggang saan ang kayang tiisin ng isang tao bago siya tuluyang hindi makilala ang katotohanan. Hanggang ngayon, naniniwala pa rin ang mga magulang ni Lee na sinaniban siya. Matapos ang dekadang pagkakabihag sa impluwensya ni Shim, hindi na nila makita ang realidad. 2 beses nilang nawala ang kanilang anak. Una sa kamatayan at pangalawa sa maling paniniwalang ayaw nilang bitawan. Nakapanlulo mong isipin ang pinagdaanan ni Lee, isang inosenteng babae na ang tanging kasalanan ay ang magtiwala sa maling tao, naway mapayapa na siya, at ang magsilbing paalala ang kanyang kwento kung gaano kadaling masira, mapago at makontrol ang isipan ng tao sa ilalim ng paulit-ulit na manipulasyon. At tandaan natin, ang mga ganitong kaso ay hindi kasing bihira gaya ng iniisip natin. Sa iba't ibang panig ng mundo, may mga taong gumagawa ng karumal-dumal na pakay sa ngalan ng espiritualidad ng paglilinis o ng pagtatapoy ng masamang espiritu. At madalas, ang mga pamilyang biktima ay kasangkot na rin sa sariling pagkawasak, nakagapos sa takot, kasinungalingan at dekadang pagmamanipula. Kaya ang tanong, sa tingin mo, bunga lang ba ng matagal na manipulasyon ang naging reaksyon ng mga magulang ni Lee?
O may mas madaling pa sa likod ng lahat ng ito? Isang bagay na hindi na natin kailanman malalaman? Ibahagi niyo po ang inyong opinyon sa comment section sa ibaba. Shoutout po kina Nini Habal sa from Cubao at kay Zahay ko from UAA. Hanggang dito na muna tayo. Maraming salamat sa panonood.